atin siyang sambahin, purihin, at huwag kalimutan ang kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Sino sa inyo po ang nagpapasalamat at gumising tayo sa umagang ito? Amen. Alam naman natin na itong linggong nagdaan ay napakarami po ang trahedya nangyari, ang mga lindol, ito ay halos sunod-sunod. At kita natin, marami po ang buhay na nasawi, marami po ang mga bahay, tahanan na nasira. No? Ayan, flash mo nga anak, Lian, yung ating makikita po natin na ayan, sa ating pong bansa ngayon, sinasabi na Philippines is shaking. At makikita natin dyan yung mga lindol na nangyari, halos sunod-sunod, Ayan, meron pong magnitude 4.5 sa Isabela, 4.4 sa La Union, Zambales, October 11, kahapon lang po yan mga yan, Yung sa Cebu, last week, 6.9. Sa Leyte, 4.1. Sa Surigao del Sur, 6.2. Sa Davao Oriental, 7.4. Sa Davao Oriental din, sa Manay, Davao Oriental, 6.7. At another one is 5.5. So, yan po ay hindi biro na mga lindol, At kita natin na talagang sunod-sunod at di lang naman dito sa ating bansa, pati rin po sa ibang bansa, ay lumilindol na rin. Ano ba ang sabi ng Biblia sa Matthew 24 verse 7 to 8 po? Isa sa mga signs of the end times na sinabi ng Biblia ay sabi po dyan, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. And there shall be famines, pestilences, and earthquakes. Sabi niyo nga, earthquakes. May mga paglindol daw po in diverse places. And all these are the beginning of sorrows. Ito na po sabi ng Biblia, pasimula pa lang na mga kapighatian. At tunay nga po na alam natin, every time na may lindol at may mga namamatay, may mga susugatan, kakaroon ng mga, kawalan, ito ay nagdudulot po ng kalungkutan. At ang Biblia ay napapatunayan lang po natin ngayon, lalo pa sa panahon natin na totoo at tugmang-tugma yung kanyang mga nasusulat. Amen po ba kayo? I think at this moment or at this time, yung mga hindi naniniwala sa Bible, palagay ko po, by this time, kumbinsido na sila. Na totoo ang Bible ay ang salita ng Diyos. At ang nakasulat dito, lalo na po sa mga huling panahon, mga prophecy, ay nangyayari na sa ating panahon. Nagaganap na. At siguro, bago natin pagpatuloy, pwede tayo mag-offer ng prayer para sa mga kababayan natin na mga biktima po ng malalakas na lindol na ito. And of course, pray din natin yung ating lugar. Dahil nakikita natin sa social media at sa mga balita na sinasabi, meron tinatawag na the big one. At itong the big one daw ay tatama sa Metro Manila, sama ang Cavite, yung fault na yan, dumadaan dito sa ilalim ng Cavite. So we will pray for that also. At ating ilapit ito sa Panginoon dahil alam natin ang Diyos lang ang mayroong control ng lahat. Amen ba kayo ron? Ang Diyos lang ang may kapangyarihan sa lahat, kaya sa Kanya tayo tutulog sa umagang ito. Tayo po yumuko, tayo manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we come to you, Lord, in your throne of grace and mercy. In the name of Jesus Christ, our Lord. We declare, Panginoon, na Ikaw ang Diyos at Hari ng lahat. Ikaw ang makapangyarihan Diyos sa aming manlilikha.
Ikaw ang may control, O Diyos, ng lahat ng sansinukob. Sa umagang ito, amin pong pinapanalangin. Naalala, Lord, sa prayer, ang mga kababayan namin na naging biktima, Panginoon, ng malalakas na lindol sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Marami po ang kababayan namin talaga ang nawalan ng tirahan at iba ay nawalan pa ng mga mahal sa buhay. So we remember them in prayer and we ask you, Lord, to comfort them and just touch their hearts, Panginoon. Nawa po ay ikaw ang magpalakas sa kanila sa panahong ito at maging realization din po sana sa kanila na ikaw, Diyos, ang may kontrol ng lahat at ikaw din ang dapat lapitan namin sa panahong ito. So, in behalf of them, Lord, we pray na touch their hearts and save them, Lord, from all harm, Panginoon. Nawa pa ay yung takot ay yung pawiin sa kanilang mga puso. At palitan mo po ito, Lord, ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. We pray for their salvation. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Everybody say, Amen. Amen. So yun po, no? Matthew 24, kasama po yan sa mga signs of the end times. Sa Bible, makikita natin may mga tala rin tungkol sa paglindol. At nais kong share yung mga ilang kahulugan ng paglindol ayon sa salita ng Diyos. So, ito po yung mga ilang ano ang kahulugan ng paglindol ayon sa salita ng Diyos. Meron palang mga dahilan o kahulugan ito sa Biblia matatagpuan natin. Unang-una, sabi po, ang paglindol ay tanda ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Sabihin nyo nga, basahin nga po natin sabay-sabay. Tanda ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Anong sabi po, Exodus 19:18? Ang bundok ng Sinai ay umuusok sapagkat bumaba roon ang Panginoon sa anyong apoy. At ang buong bundok ay umuga ng matindi. Pag umuga ng matindi, ang bundok, lumilindol po yan, no? At yan ay nagpapakita na ang presensya ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos ay nakahayag kapag ka po may mga paglindol. Yan po ay tanda ng kanyang presensya at ng kanyang kapangyarihan. Sabihin niyo nga po ulit, tanda. Ayan, tanda ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Ano ba po ang kahulugan? Number 2 is tanda ng paghahatol ng Diyos. Ayan. Ang lindol po itanda raw ng paghahatol ng Diyos ayon sa Isaiah 13, verse 13. Sabi po dyan, ito ay simbolo ng galit at hustisya ng Diyos laban sa kasalanan. So, ang lindol pala ay pwedeng tanda ng paghahatol ng Diyos. Simbolo ito ng galit at hustisya laban sa kasalanan. Palagay niyo ba ang Pilipinas ay makasalanan? Yes na yes. Napakaraming kasalanan po ng ating bansang Pilipinas. At ngayon ay siguro, nagbibigay ang Diyos ng paalala sa atin. Nagbibigay ang Diyos ng reminder na kailangan na talaga magsisi ang bayang Pilipinas. Ang mga leaders natin, ang mga pinuno natin, ang mga nasa gobyerno natin, kailangan na magsisi. Amen po ba? Ayan. Parang nakarinig ako ng 3 amen. Isa doon, isa dyan, isa doon. Ayan. So, sabi po, tanda ng paghahatol ng Diyos. Sabi ng Isaiah 13:13, kaya't yayanagin ko ang langit at ang lupa ay gagalaw sa pok nito dahil sa galit ng Panginoon ng mga hukbo. Ayan.
Palagi niya ba't nagagalit ang Diyos? Dahil sa kasalanan. Sa atin panahon ngayon, lantad naman yung kasalanan sa gobyerno natin, ano po, sa mga namumuno sa atin. Ang ewan ko kung nakakatuwa o nakakainis. Ano ho? Ang daming ginagawang, anong tawag yan? Ang daming ginagawang pag-iimbestiga o kung ano-anong investigation na ginagawa, 2 buwan ang nakaraan, pero hanggang ngayon, may nabalita na ba kayong nakulong na opisyal? Na congressman? Meron na bang napabalik na congressman? Wala pa, di ba? Yung mga lawmakers natin, supposed to be, na sila po yung dapat nagbibigay ng magandang halimbawa sa atin, puro pagnanakaw ang ginagawa sa kaban ng bayan. At sa ibang bansa po, tayo po ay, sumisikat na naman tayo. At yung mga bansa po na nagpapautang dati sa Pilipinas, nagdadalawang isip na ngayon. Ang South Korea, hindi na tinuloy yung pagpapautang sa Pilipinas. Kasi naisip nila gagamitin lang sa korupsyon. No? Kaya economically speaking, apektado po yung bansa natin. Yung mga nasa economy dyan, sa mga bangko, mga businesses, alam niyan, magkakaroon ng widespread effect po yan. No? At lalo na yung mga may mga connection sa ibang bansa ng mga kumpanya. So makikita natin, ang lindol ay isang tanda ng paghahatol ng Diyos. Marahil, nais ng Diyos ipakita na, bukod sa huling panahon dapat magbago na yung mga tao. Lalo na yung mga gumagawa talaga ng masasama, kasamaan. Number 3, ang sabi dyan, ang lindol ay patunay ng pagkilos ng Diyos sa kaligtasan. Patunay ng pagkilos ng Diyos sa kaligtasan. Ang lindol na po ay minsang kasama sa dakilang gawa ng Diyos sa kaligtasan. So merong paghatol ng Diyos sa lindol, meron din siyang pagliligtas sa lindol. According sa Matthew 27, 51 to 52, ng sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit at ang lupa ay nayanig, nabuksan ang mga libingan. Ito naman yung time na si Jesus ay nakapako sa krus at siya po ay bumalik na sa Ama. Ito yung time na napunit yung tabing sa templo, no? At yumanig ang lupa. Nabuksan ang mga libingan, so meaning to say, yun yung pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa atin nung time na yon. So mayroong pagyanig na positive naman, nagliligtas ng mga tao. No? And then number 4, sabi, ang lindol din daw ay tanda ng mga huling araw. Kaya talagang nasa huling araw na tayo, sa mga huling panahon na tayo. At sabi ng Matthew 24:7, binasa natin kanina, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. At ang matindi ay dati madalang, di ba? Madalang at saka taon pa ang binibilang bago yung kasunod. Pero ito, napansin nyo, linggo lang. Sa loob ng 1 linggo, nakailang lindol. At iba-ibang lugar pa. So, umaano siya, dumadalas. No? Dahil nga, nasusulat sa Biblia na sa huling panahon ay kasama ito sa mga senyales o mga simbolo ng huling panahon. At panglima, sabi, ang paglindol daw po ay pag-anyaya sa pagsisisi at paghahanda. So may paanyaya sa pagsisisi at paghahanda. Ang mga lindol po ay spiritual wake-up call. Ayan. Para ginigising na tayo sa ating maaaring pagkahimbing, pagkatulog, o pagka-busy, o anumang dahilan. Spiritual wake-up call siya.
Meaning to say, spiritually, maaaring natutulog ang mga tao. Spiritually, maaaring patay. Spiritually, maaaring naliligaw ng landas, nawawala sa Panginoon. So ito yung panahon na kailangan gumising na tayo. May paanyaya ang Diyos na bumalik tayo sa Kanya. Sabi ng Hebrews 26, Hebrews, no? Ayan. Minsan pang yayanagin ko ang hindi lamang ang lupa, kundi pati langit, sabi diyan, upang ang mga di matitinag lamang ang manatili. Ibig sabihin ay nililinis ng Diyos ang daigdig upang ang tunay na mga mananampalataya lamang at tunay na pananampalataya ang matitira. No, kasi sa panahon natin ngayon, marami na po ang false prophets, false teachers. Marami na rin ang nangangaral ng iba't ibang aral na wala sa Biblia. Marami na rin ang nadadaya o nadideceive. Kaya yayanigin daw po ng Diyos ang di lamang sa lupa, pati sa langit, para ang mga hindi natitinag ang siyang manatili. Unshakable. Mananatili unshakable. Alala niyo po sa taong ito kung ano ang ating tema para sa taong ito. Sabay-sabay nga natin sabihin, unshaken. Ayan. No, nagpasimula tayo sa taong ito ng ating tema para sa buong taon ay unshaken. Ibig sabihin, hindi tayo dapat mauga, hindi tayo dapat ma-shake kahit na literally and physically nagsishake na yung lupa. Andiyan ba kayo? I know, kapag lumilindol, ang unang pumapasok sa puso ng tao at isip ng tao ay takot. Amen ba? Pero yun na nga, may pangako ang Diyos na kinakailangan maging matatag po tayo. Kahit sa aktual na lindol, huwag tayong matitinag, huwag tayong ma-unshaken. Or maging unshaken tayo. Huwag tayong ma-shake. Ika nga, ano po? No? Let us be strong in the Lord always. Maging matatag tayo, maging malakas tayo, maging malapit tayo. Kumapit tayo lagi sa Panginoon. Let us be immovable and unshaken. Sabi mo sa katabi, immovable. Unshaken. Sa Panginoon. No? Doon lang tayo magiging matatag, mga kapatid, pag nakakapit tayo sa Panginoon. Pag tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos. Alam niyo ba, kung pag-aralan natin yung mga lugar na tawag ito, nilindol. Alala ko sa Cebu, pinakita yung simbahan doon. Sa Bohol, nung lumindol, yung simbahan din. Tataka kayo, bakit simbahan ng mga nagigiba? Anong gusto ipakita ng Diyos? Yung mga simbahang yon ay ginigiba niya literally dahil yun ay mga idolatrous na simbahan. Amen? Adya ba kayo? At the same time, number one kasi natin na kasalanan sa Pilipinas ay idolatry. No? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. At yung mga lugar na yun, Cebu, Bohol, ano pa yung ibang lugar? Masyadong malalim po ang pananampalataya doon ng mga sa Catholicism. Andiyan ba kayo? Yun yung mga pag pumunta ka ron, talagang very traditional yung mga tao doon. Very religious yung mga tao doon. At sabihin, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Andiyan ba kayo? Pag mga ganun ang katwiran, yun. Idolatry po yun, idolater. At hindi lang po yung kasalanan natin ay yung sumasamba sa estatwa.
Kasalanan din ng Pilipinas, yung sumasamba sa mga tao. Sumasamba sa mga presidente. Andiyan ba kayo? Ang bansa natin ngayon ay hati dahil may mga worshiper, yung dating administrasyon, si President Duterte, at yung kasalukuyang administrasyon, si PBBM. Idolatry po ang tawag doon. Andiyan ba kayo? Na yung mga tao, pinaglalaban yung kanilang mga idol. Handang makipagpatayan. Andiyan ba kayo? Kung kayo ay Kristiyano, hindi kayo dapat, tayo bilang Kristiyano, hindi tayo dapat ganun katindi, humanga, o mag-idol worship. Ay yung iba talagang makikipagpatayan para lang ipagtanggol yung kanilang inahangaang presidente. Dapat ganun ang ating ugali kapag dating sa Panginoon. Yung init, yung tapang, no? Na handang ipaglaban hanggang kamatayan, ay dapat yung ginagamit yun sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. Sa Kanya natin ituon yun. Dapat ang mga Pilipino, hindi sa tao tumitingin, hindi sa tao nagtitiwala, kundi sa Panginoong Jesus. Kaya, yun po, isa sa mga kasalanan natin is idol worship sa mga leaders, sa mga politiko. Dito lang sa barangay level, alala ko yung mga pastor ng Silang. May mga kanya-kanyang manok na mayor. Kaya ako, sabi ko nga bilang pastor, hindi na ako interesado sumali sa mga ganon. Kasi ako, paglilingkuran ko lang ang Panginoong Jesus lang. Ang Diyos lang. Pero pagdating sa tao, huwag mo kong asahan susuporta sa tao. Amen? Kasi ang allegiance ko ay sa Panginoong Jesus. At yun ang dapat na gawin natin bilang mga Kristiyano. Our total allegiance must be to God only. Not to person, not to anyone else. Amen po ba? Pag yun ang natutunan ng Pilipinas, ng mga Pilipino, na sa Diyos magtiwala, hindi sa tao, hindi trust in man, diyan lang tayo mapapalaya sa ating buong bansa. Tandaan natin, ito ay mga paalala lang ng Diyos sa atin. Our team is unshaken, sabi po, no? Kaya, in times like this, we need faith in God. Sabi niya nga, faith in God. Kailangan natin ng pananampalataya sa Diyos lamang. No? Hindi sa tao, hindi sa organisasyon, hindi sa pera o kung ano paman, kundi sa Diyos lang. That alone can give us security and steadfastness in turbulent world. Tandaan natin. Sa mundong ito, dinescribe na ng Panginoon na in the last days, maraming tribulation, maraming problemang kakaharapin. In this changing and uncertain world, tandaan po natin, we need a Savior, one who will never change. And His name is Jesus. Sabihin nyo nga, Jesus. Jesus is our Lord and Savior. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Siya ang pag-asa ng bayang Pilipinas. Siya ang pag-asa natin, mga kapatid. At sa umagang ito, patuloy tayo sa kanyang salita. Ang sabi po, nung siya'y umakyat sa langit, nagbigay siya ng tinatawag na Great Commission. Sabi niyo, Great Commission. Yan. The Great Commission sa mga disciple. At sa panahon natin ngayon, ito rin ang kailangan natin na bigyan ng diin at pansin sa ating panahon. Kasi ang tao, punong-puno ng takot, ang tao, punong-puno ng pag-aalala. No? Yung iba, hindi na nakakatulog sa gabi, baka lumindol daw. No? Kaya, kailangan natin ng mabuting balita. The Great Commission. Sa Matthew, or sa Mark 16:14-20, ayan po,
at saka sa Romans 10:13 to 17. Yan ang ating pong background ng Bible study natin ngayon. Pero ang ating text ay nasa Mark 16, verse 15. Pwede po ba natin basahin? Ayan, sabi ng Panginoon, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipahayag ninyo ang mabuting balita sa lahat ng sangkatauhan. This time, or the time to challenge po believers to spread the good news is during childhood. Best time daw po mag-share ng gospel ay yung sa mga bata. Kasi ang mga bata, habang lumalaki, if children grow accustomed to sharing Christ, no, at sa kanilang pagbibinata o pagdadalaga, how much easier will it be for them to witness as adults? Mas magiging madali sa kanila mag-share habang sila ay lumalaki, nagiging youth, nagiging adults. This witnessing need not to be a wearisome obligation. Hindi raw po kailangan maging pabigat yung pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. But, ano po sabi dyan? A joyous overflow of what Christ has done in our lives. Meron bang ginawa ang Diyos sa inyong buhay? Sino po ang mayroong ginawa ang Diyos sa buhay? Amen. So kung mag-focus tayo sa ginawa ng Diyos sa ating buhay, tayo po ay matutuwa, magagalak, magiging masaya. At yung ginawa ng Diyos sa ating buhay, yun yung pwede nating i-share sa iba, yun yung pwede nating ipatotoo sa iba para sila rin ay makatanggap na mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po ba kayo ron? Okay. Tingnan po natin ang first point natin. Sabi dyan, after the resurrection, Jesus told His disciples they had a job to do. No? Nung bagong makyat ang Panginoon, nagbilin po siya sa mga alagad. At yung 12 alagad, alam natin, no? Ito yung kanilang tinanggap na gawain sa Panginoon. Ano po yun? Una, nag-training sila sa Panginoon sa loob ng 3 taon. The 3 years they had spent with Jesus had been the training for ministry. 3 taon po nilang kasama si Jesus. Hindi po sila nag-aral sa Bible school. Hindi po sila pumasok sa seminaryo o anumang institusyon. Kundi on-the-job training po sila kasama ng Panginoong Hesus. Ano po? Nung tinawag sila ni Jesus at sinabi, "Come and follow me," yun ang simula ng kanilang training sa Panginoon. Sa araw-araw, sumasama sila sa Lord. Nakikita nila kung ano ang ginagawa ng Panginoong Hesus, kung paano siya nangangaral, paano siya nagbibigay ng himala sa mga tao, nagpapagaling, no, nagpapakain, kung paano nyo pinakita ng Panginoong Hesus ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Nakita nila yon with their own eyes. At yun yung naging training po nila. 3 taon nila kasama ang Panginoon at sa loob ng 3 taong yon, na-train po sila as disciples. Meron na bubuha sa inyo na 3 taon na naging Kristiyano. Amen? Meron ba dito na less than 3 years? Meron ba ditong over 3 years na na-Christian? Amen. So, kung i-compare tayo sa kanila, mas mahaba pa yung taon ninyo kaysa sa kanila na nakasama ang Panginoon. Sila 3 taon lang, pero binigyan agad sila ng Panginoon ng gagawin o ng tungkulin. No? Sabi ganoon, bakit? Kasi Jesus could no longer stay on earth.
Hindi na pwedeng mag-stay ang Panginoon dahil yun na nga, namatay siya sa krus at after 3 days, siya ay muling nabuhay. But He returned to heaven to become our high priest. Nung nagligtas si Jesus sa krus, muli siyang nabuhay after 3 days, umakyat na po siya sa langit. At pagdating sa langit, naging high priest po natin siya. Sabihin nyo nga, high priest. Ano nga ba yung high priest? Sacerdote. No? Sacerdote. Pinakamataas na sacerdote. Ang trabaho po ng sacerdote ay, sabi ganoon, si Jesus as our high priest, He intercedes for us at the right hand of God. So nung umakyat ang Panginoong Hesus sa langit at iniwan niya yung mga alagad dito sa lupa, sabi niya, kayo ay humayo at ibahagi niyo ang mabuting balita sa lahat ng tao. At siya naman ay umakyat sa langit. Pagdating doon, siya naman ay naging high priest po natin. Ano po ang trabaho ng high priest? Tagapamagitan. Siya po yung nananalangin sa atin doon sa langit para tayo po lahat ay maligtas, para tayo po lahat ay kung ano man pangailangan natin. Umupo siya sa kanang kamay ng Diyos Ama at doon siya ay nananalangin para sa atin. Pangalawa, sabi po, He has finished the work of redeeming man. So dahil nga siya ay tapos na sa pagliligtas, pagtubos, ang sumunod niyang gawain ay ipanalangin tayo. Sabihin mo, ipanalangin tayo. Ayan. So tandaan natin, tayong lahat ay pinapanalangin niyang Panginoong Hesus. Amen ba? He is interceding for us day and night. He is seated at the right hand of God. Nakaupo siya at namamagitan, nananalangin para sa atin araw-araw. At sabi po, yun nga, nung siya umakyat na sa langit, binili na niya yung kanyang mga alagad. Ang sabi diyan, next is Jesus told the disciples to go into all the world and preach the gospel to every creature. Ano ba ibig sabihin ng preach? Preach simply means to tell. Sabihin nyo, to tell. Ayan, kasi yung iba akala, pag magpipreach ka, kailangan may pulpito. Kailangan nasa simbahan ka. Kailangan pastor ka. Hindi po. Ang simpleng kahulugan ng preach ay sabihin. To tell. Anong sasabihin natin? Anong ikukwento natin? Siyempre, yung ginawa ng Diyos na pagliligtas sa atin. Kaya simple lang, para ka lang nagkukwento. Para ka lang nag-share ng iyong experience sa iba. At yung gospel naman, ang ibig sabihin po ay good news. Gospel means good news. So mabuting balita. Sa panahon natin ngayon, napakadami ang masamang balita. Puro bad news. Amen. Ako nga, pagka nanonood ng balita, minsan, nagsasawa na ako. Lalo na yung mga hearing. Andiyan ba kayo? Meron bang kagaya ko dyan na nagsawa na sa mga hearing? Sa sobrang dami ng hearing, andyan, napalitan na yung mga blue ribbon na si Lacson napalitan na, no? Dati si Marcoleta. Oh. So, ang gulo-gulo. Imbis na makakita ka ng pag-asa, wala eh. Confusion ang nangyayari. Chaos ang nangyayari. At yung taong bayan, hindi na natutuwa. Andiyan ba kayo? Hindi na natutuwa kasi parang pinaikot-ikot lang ang mga tao. Parang, ang tawag yan, palabas lang. Scripted. Sabi nila na scripted daw. May director. So, wala eh. Kung talagang seryoso, dapat by this time, meron nang napaparusahan, di ba? Kasi, alam niyo ba na kapag nagnakaw kayo sa palengke at nahuli kayo,
On the spot, ikukulong kayo ng pulis. Amen. Yung nga nagnakaw na matanda ng sardinas, kinulong agad, may mugshot pa. Yung nagnakaw ng gatas na tatay para sa kanyang anak, ikinulong agad. Pero yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, ayun, nagpapasarap sa buhay. Di ba? Nakakagigil eh. Nakakagigil yung ganun. Na yung batas, pumapanig lang, o ina-apply lang yung batas sa may hirap na walang pera, walang pambayad, walang pantubos. Pero yung mga milyonaryo, bilyonaryo, kahit 10 kaso na nakapatong sa kanila, hindi pa rin sila nakukulong. Andiyan ba kayo? Kasi merong kapangyarihan. Yung mga nasa kapangyarihan, meron po silang tinatawag na immunity. Sabihin nyo, immunity. Yun ang nakakataka sa ating batas eh. Yung mga executive, legislative, at mga nasa Congress, nasa Senado, nasa Malacanang, hindi mo pwede silang idemanda, hindi mo sila pwede ipakulong. Kasi may immunity sila. Alam niyo ba yung case ni Senator Joel Villanueva? Siya ay nahatulan na ng ombudsman before na guilty siya doon sa kaso niya nung una. Dapat tanggal na siya sa pagkasenador. Pero ang ginawa ng Senado, sinalo siya. Pinotektahan siya. Kaya hindi siya natanggal bilang senador. Ganon po yung ating patakaran dito sa Pilipinas. Kaya, ano aasahan natin sa mga investigasyon namin? Pinapakita. Ang mga tinuturo na mga mastermind nasa taas. Andiyan ba kayo? Sa Congress, mga congressman, mga senador, minsan yung iba, sabi nga, mabigat. Kapag naituro ang mastermind niya, sa Malacanang, patay tayo. Wala na talagang pag-asa yan. Amen? Kaya, kailangan natin talaga ang Diyos sa panahon natin. Kasi sa tao, wala tayong pag-asa. Sa ating lipunan, walang pag-asa. Si Kristo lang ang tanging pag-asa natin. Amen? Maliban na ang tao ay kumilala kay Jesus at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, doon lang magkakaroon ng tunay na pagsisisi at pagbabago. Kaya tayo as Christians, it's our responsibility to share the gospel. Ibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Ibahagi ang salita ng Diyos upang sila ay makakilala ng katotohanan. Sabi po diyan, Jesus told them to teach people how to live for God. No? Tinuruan ng Panginoon mga alagad na turuan ng mga tao paano mabuhay para sa Diyos. Sabi po, we cannot live for God without instruction. Karamihan sa atin, mga Pilipino, pagdating sa Diyos, sasabihin natin, naniniwala ako sa Diyos. May paniniwala ako sa Diyos. Maraming Pilipino nagsasabi, naniniwala sa Diyos. Nagbabasa ba ng Bible? Hindi. Nagsisimba ba sa church? Hindi. Pero pag tinanong mo, naniniwala sa Diyos. Amen. Hindi sapat yung naniniwala lang tayo sa Diyos. Andiyan ba kayo? Kasi si Satanas, naniniwala rin sa Diyos. Nanginginig pa siya. Tayo, naniniwala lang, walang panginginig, walang pagsunod. Bale, wala yung paniniwala natin as a country. Kailangan tayo ay maging born again sa Panginoon. Amen po ba? Hello? At sabi ng Panginoon sa kanila, turuan niyo sila mamuhay para sa Diyos. We cannot live for God without instruction. Yung paniniwala lang basta-basta sa Diyos, hindi yung sapat. Kailangan natin sumunod sa instruction ng Diyos.
Ano po yung instruction ng Diyos? Yung kanyang salita. Yung Bible. Unless hindi natin i-apply ang Bible sa ating buhay, baliwala yung paniniwala natin sa Diyos. Lahat nga po ng nilindol, naniniwala sa Diyos. Yung simbahan mismo, giniba ng Diyos. Para patunayang hindi sapat yung paniniwala sa Diyos. Kasi maraming Diyos. Sabi ko nga dito, sa mundo maraming Diyos. Kailangan kilalanin natin kung sino yung Diyos na sinasamba natin. Kasi si Satanas ay Diyos din. Diyos ng sanlibutan. Ang pera ay Diyos din. Ang kapangyarihan ay Diyos din. Ayan ang maraming sinasamba ng tao ngayon. Pero tayo na mga Kristiyano, tinawag sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos natin dapat walang iba kundi si Jesus lamang. Amen po ba? Jesus is our only Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus lamang ang ating Panginoon. We cannot live for God without instruction. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang gabay ng salita ng Diyos. Kailangan natin isapamuhay ang tinuturo ng salita ng Diyos. Kasi pag naniwala tayo sa Diyos at sa Kanyang salita, hindi tayo naniniwala, magkakontra po yan. Maraming Pilipino, naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa Bible. Hindi pwedeng magkahiwala yon. Ang Diyos at ang Kanyang salita. Kailangan, iisa lang yan sa ating buhay. Amen po ba? It is important for us, number 2, not to forsake the assembling of ourselves together. So maliban sa kailangan gabayan tayo ng salita ng Diyos, mahalaga rin yung pagtitipong ginagawa natin, kagaya ngayon. Tayo ay tinawag ng Diyos sa kanyang pamilya. Tayo ay niligtas ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At nagtitipon-tipon tayo every Sunday, every Wednesday sa pangalan ng Panginoon. No? At wag na natin itong kalilimutan. Wag nating pabayaan. Wag nating baliwalain yung ating pagtitipong ginagawa. Lagi-lagi natin gawin. No? Ang mga alagad, lagi po silang nagmi-meet. Lagi silang nag-fellowship, nag-Bible study, nagpapalakasan, nag-encourage sa isa't isa. At yun din ang ating ginagawa ngayon. And then next, sabi po, He told them to baptize believers in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Of course, lahat ng mga sasampalataya sa Panginoon, lahat ng tatanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, ay binabaptize po natin. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Yan po kasi yung part noong Matthew 28:19-20 na sinabi ng Panginoon, humayo kayo, bahagi ang mabuting balita, ang lahat ng tatanggap ay babautismohan nyo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So pag tayo kumilala na sa Panginoong Jesus, tinanggap na natin siya at handa na tayong sumunod sa Kanya, ang unang hakbang natin ay magpapabautismo tayo sa tubig. Ang baptismo sa tubig po ay public confession ng ating faith. Sabihin, hindi na natin kinakahiya na tayo ngayon ay tagasunod na ng Panginoon. Proud na tayo na sabihin, we are followers of Christ. At yun ay pinapayag natin by public confession in water baptism. Kaya pag nagpabaptize po tayo po ay identified na as followers of Jesus. Tagasunod na tayo ng Panginoon. At doon din malalaman ng ating mga kaibigan, ng ating pamilya, ng ating mga katrabaho, na born again na tayo. Kasi nabautisman po tayo. Amen ba kayo ron? At yun nga po, yung faith natin kay Jesus, ang kasunod niyan ay yung water baptism. Okay? Bukod doon, sabing ganyan, Jesus gave the disciples authority to do miraculous works. No? Sabi ng Panginoon, hindi lamang kayo magbabahagi ng mabuting balita, kundi meron din kayong
authority. Sabi niyo, authority. To do miraculous works. Ayan. Paano tayo gagawa ng himala na gawa ng Diyos? Una, sabi ng Panginoon, gagamitin niyo yung aking pangalan. No, He told them to use His name. Ano ba ang name ni Jesus? The name above every name. At the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. Ang pangalang pinakamataas sa lahat. Sa kanyang pangalan ay lahat ng tuhod luluhod at lahat ng dila ay magsasabi, siya ay Panginoon. Ang pangalang yan, sabi niya, ay pwede niyong gamitin sa inyong pagbabahagi ng mabuting balita. Bakit binigay ng Panginoon yung pangalan niya? Jesus doesn't need His name, so its power was meant for us. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ipinagkakaloob po sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, binigay sa iyo. Anong binigay sa atin? Yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus. No? By using the name or by using His name in faith, we have authority to destroy the works of Satan. Imagine niyo yun, ang ganda ng power ng pangalan ni Jesus. Pwede nating wasakin ang gawa ni Satanas. Naintindihan niyo ba yun? Sabihin, pwede natin gamitin yung pangalan niya to rebuke, para sansalain, para palayasin ang kapangyarihan ng diablong Satanas. No? By His name, we have authority to destroy the works of Satan. Jesus told the disciples that certain things would follow those who believe. Sabi niya, ito yung mga mangyayari pag naniwala kayo at sumampalataya sa akin. Number 1, sabi niya, they would cast out devils. Sabi niyo, cast out devils. Sa pangalan ko, sabi ng Panginoong Jesus, pwede kayo magpalayas ng mga demonyo. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Gusto niyo bang magpalayas ng demonyo? Nakasubok na ba kayong magpalayas? Baka yung mga pinapalayas niyo, yung mga anak niyo lang na matitigas ang ulo. Lumayas ka! Huwag ka nang babalik. Ay, yung mga asawa niyo ang problema, lumayas ka! Ayan, no? Pero sabi ng Bible, pati si Satanas, pwede natin palayasin. Andiyan ba kayo? Hello? Parang yung iba, wala na rito. Dito pa ba kayo? Kasama ko pa ba kayo? Sabi diyan, they would cast out devils. Totoo po yan. Pag tayo may relasyon sa Panginoon, Lord natin siya, anak tayo ng Diyos, pag naka-encounter kayo ng mga devils, no? O mga possess, o mga ano, you have the power. May kapangyarihan kayo binigay ang Diyos, magpalayas. Tiyakin nyo lang na anak kayo ng Diyos. Kasi pag hindi kayo anak ng Diyos, hindi aalis yung masamang spirito. Baka mamaya sasanib pa yun sa inyo. Yun ang delikado. Ano? So, kailangan tiyakin nyo na anak na kayo ng Diyos. And then, sabi po, they would speak with new tongues. Ayan, baptism of the Holy Spirit yan. Tayo raw po ay makakaranas, magsalita ng mga bagong wika. New tongues, no? They would have authority over accidental snake bites. Ayan. Yung mga aksidente, no, na natuklaw ka ng ahas, literally, pwede kang maligtas. At yan po yung nangyari na kay Paul doon sa Bible, no? Nakita natin na may experience po siya ganyan. Poisoning would not harm them. Sabi dyan, next. Poisoning would not harm them. Hindi ka mahaharm ng poison, no? And then number 5, sabi, they would lay hands on the sick and they would recover. Papatungan mo ang kamay ng mga may sakit, papanalangin sila at sila ay gagaling.
Ah, minsan, hindi natin ito pinapractice. Minsan, hindi natin ito ginagawa. Kaya, pag may nagkasakit, takbo agad tayo sa ospital, o takbo agad tayo sa albularyo, o kung saan-saan. No? Pero alam nyo, binigay pala ni Lord sa atin yung kapangyarihan. Ipanalangin sila para gumaling. Sabi mo sa iyong katabi, binigay sa iyo. Ayan, binigay sa iyo, no? At gamitin natin para ang pangalan ng Panginoon ay mapapurihan. Sabi diyan, these signs will follow believers today. Sabi niyo nga, these signs still follow believers today. Naniniwala po ako sa himala, naniniwala po ako na lahat ng ginawa ng Panginoon, naniniwala ko sa kapangyarihan ng pangalan niya. No? At sabi nga, full gospel yung ating church. Full gospel. Why? May mga iba kasing simbahan na sabi nila, yung himala tapos na. Noong time lang ni Jesus yung himala. Ngayon, wala na. Pwede ka bang maging believer ni Jesus tapos pipili ka lang kung ano yung paniniwalaan mo? Dapat paniwalaan mo lahat kasi yun yung tinuro ng Bible. Amen po ba? Kaya meron tayong tinatag na full gospel church at meron tayong mga iba na hindi full gospel. Kasi yung iba, inalis na nila yung healing, inalis na nila yung speaking in tongues, inalis na nila yung mga miracles sa kanilang ministry. Pero tayo po yung naniniwala doon. Amen po ba? Naniniwala tayo na Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabihin nyo nga, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan po natin si Jesus Christ. Our Lord, hallelujah, is the same yesterday, today, and forever. Next, sabi po, we must help send the gospel around the world. Ayan. Doon sa mga nag-a-abroad natin mga kapatid, isa sa pwedeng maging mission ninyo ay yung habang kayo nasa ibang bansa, bilang kayo'y Christian at mananampalataya, pwede niyong i-share si Jesus sa ibang bansa. No? Yun yung tinatawag natin na missionaries, no? Na yung iba kahit hindi naman talagang full-time missionaries, pero nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Missionaries on the marketplace, ang tawag natin doon, na sila pwede rin mag-share ng gospel. In fact, yung ibang OFW na Christian, ay nagsishare sila kung saan sila nagtatrabaho. No? Minsan nga, kahit na sa mga bansa na bawal ang Christianity, nakakapag-share pa rin ang mga Pilipino, no, na Christian talaga. At yun yung utos ng Panginoon kasi sa atin. We must help send the gospel around the world. Tandaan natin, people cannot believe on Jesus unless they hear the gospel. Sabi nga ni Paul, di ba? How can they hear if walang mag-preach? How beautiful are the feet of those who preach the good news. Kaya, kahit saan tayo nandoon, pwede tayong gamitin ng Panginoon to share the gospel. Sabi po, faith is built in men's hearts as they hear the word of God. Tandaan natin ang sabi po ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig, at ito'y pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya every time we share the word of God, yung taong tatanggap niyan, kakaroon siya ng faith sa Panginoon, at siya ay maaaring maligtas. By giving to God's work naman, ito po yung financial aspect, pagsuporta, we can help spread the good news to those who have never heard the story of Jesus. Ayan. Maaaring sabihin natin, Pastor, hindi naman ako pupunta na ibang bansa, hindi naman ako makakapag-work sa ibang bansa, but through our giving, we can support
we can still help na makashare ng gospel po. We can help, sabi po, spread good news of Jesus also by sharing testimonies with friends. So kung di tayo makapunta sa ibang bansa, kahit dito lang, sa mga kaibigan natin, we can share our testimonies. Sabihin nyo nga testimonies. Patutuon natin sa ating mga kaibigan. Share natin, kwento natin yung ating experience sa Panginoon. No? We should tell people the wonderful things that Jesus can do for them. Pwede nating sabihin, yung ginawa ng Diyos sa aking himala, pagliligtas, pagpapagaling, kaya rin ng Diyos gawin sa iya kung ikaw ay sasampalataya. We can tell them, no, the wonderful things that Jesus can do for them. We did not witness simply because of duty. Huwag nawa na kaya lang natin ginagawa kasi sabi ni pastor eh. Kasi sabi niya sa church eh. Kundi yan po sinabi ng salita ng Diyos. We do it wholeheartedly. Sabi niyo wholeheartedly. Dapat buong puso, voluntaryo, hindi napipilitan. We should fill ourselves to overflowing with joy or with joy of the Lord, and witnessing becomes a natural reaction. Yung pong next slide natin, ang sabi dyan, we should fill ourselves to overflowing. Ayan. Parang hindi yata yan. Meron pa ba? We should fill ourselves to overflowing with joy of the Lord. Ayan. And witnessing becomes a natural reaction. Sabihin, pag meron po tayong joy of the Lord in our hearts, hindi magiging mabigat yung pag-share natin tungkol kay Jesus sa iba. It becomes a natural reaction. Especially in times like this po, people need the Lord. Tandaan natin na mga tao, they need the Lord. At sino mag-share sa kanila kay Lord? Tayo na mayroong relationship sa Lord. Amen po ba? Amen. Pwede po bang huligin na tayo tumayo sa oras na ito? Let's all stand up.